Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel po ang inyo po lingkod. So, andito tayo ngayon sa may Cavite banda. General Trias yata ito. Nakalimutan ko na, basta naghatid tayo kasi kanina. Dasma yata yun. Kalimutan ko. Basta General Trias Cavite. Okay. So, nag-set na tayo pauwi dahil siyempre malayo to sa uwian natin at anong oras na, 8:30 na ng gabi. So kailangan makauwi na din tayo malapit-lapit sa atin, bandang Quezon City po tayo. Kaya nag-set muna tayo ngayon. Kung may makuha tayo dito na papunta doon, okay, para solid yung gasolina natin. Ngayon talaga mamumuhunan talaga tayo ng gasolina, no choice. Naghatid kasi tayo magmula Soler up to dito ngayon sa General Trias banda. So hindi na nga to, Dasmariñas na nga to. Tama, andito tayo ngayon pala sa Dasmariñas. Kasi kanina Soler, yung Parañaque, Tambo Parañaque yon to General Trias, tapos General Trias to Dasmariñas. Nakakuha ulit tayo doon. Pero sana ito from Dasmariñas ay makakuha sana ulit tayo pa Quezon City naman. Sana libo 6 liter sana para libo. Sulit yung panggasolina natin. Kung makakuha tayo ng 1,000, ayos di. Pwede na tayong gumarahin nun. So may nadaanan tayong bakery. Bumili tayo ng pandikuko. So di ba tayo kumakain. Well, kanina mong umaga bago umalis, nagsaing pa naman din ako. Naligo, naglaba, nagsaing, at syempre kumain. Yung tirang tilapia kahapon, naprito, ginawa ko yung parang sarsyado pero walang itlog, kamatis lang, as in talagang kamatis lang, walang ibang sahog. Kamatis nga lang talaga tapos nilagyan ko lang ng mantika, konting bitchin, pampalasa, tapos asin, yun lang. Sarap na. Walang pili-pili, walang arte-arte, mabubuhay din tayo. Sanay din kasi tayo dyan. Yan lang din ang advantage nating namin na mga mahihirap. Mga sanay sa hirap, mga lumaki sa hirap sa probinsya. At tayo nga ay laking Pangasinan, taga Pangasinan po tayo. At so sanay tayo sa buhay probinsya. Sa tuwing pagkatapos ng school, sa tuwing nung nag-aaral po tayo, elementary to high school, doon tayo nag-aral. Tapos kapag uwi ng bahay, syempre ang estudyante pag uwi ng bahay, sa amin hindi ko lang alam dito. Sa amin kasi ang pag uwi namin ng bahay, doon lang po kami. Walang sa mga ibang estudyante, mga kakalasi ko, mga bata, na bibili siguro nila yung mga gusto nilang bilhin, chicheria, mga kung ano-ano siguro, mga gustong gusto nila. Siyempre medyo meron silang pambili. Tayo naman meron din naman paminsan-minsan, in fairness naman. Pero hindi kasi tayo sinanay ng ating mga magulang sa ganon.
So, good job kila nanay at tatay ko dahil sinanay ako sa ganon. Sinanay kami sa ganon na klaseng pamumuhay. So, doon kami natuto at proud ako na ganon ang kinalakihan ko sapagkat saan man ako malagay, kahirapan man ay kayang-kaya nating pagdaanan yan dahil sanay tayo dyan. Doon nga kami sa ganon, yun nga. Hindi tayo nagugutom. Nakaranas tayo ng kahirapan sapagkat mahirap lang din naman talaga tayo. Pero hindi tayo nagugutom sapagkat siyempre probinsya yan, maraming makakain doon. Yun nga, pagdating natin ng bahay, ang agad-agad natin kasi nga hindi tayo nakakakain ng mga chichiri-chichiri, yung mga ganyan, at sinanay nga tayo na ganoon. At pagdating natin ng bahay, ang unang-unang hinahanap yung pagkain, yun ang pagkain, kanin. So may nakatira na yan sa amin, sa aming mga estudyante. Meron nang nakatira yan. So pagdating namin, minsan may mga ulam, ganoon, nakahanda rin, mga isda, karamihan isda, gulay ang talagang pagka-buhay probinsya talaga. Bibihira yung karne. Kaya special sa amin, kaya sa amin special pagkarne sapagkat bihira kaming nakakarne. I mean, yung karne na baboy, baka, mga ganyan. Siyempre, medyo mahal kasi yan. Saka hindi kami sinanay sa ganun. Pero lagi kaming kasi marami kaming manok alagang pato sa manok. Minsan nga pre-order din, nagkakatay sila. Pero minsan din lang yan. Minsan isang beses isang linggo, minsan isang beses isang buwan, mga ganun lang ba. Basta hindi talagang meron at meron. Native yun, masarap. Masarap na masarap ang sabaw kapag ka-native talaga. At kapag ka nagluluto sila nanay at tatay ko dati, puro di sabaw yan. Kaya hindi kami nasanay sa yung mga adobo, mga pre-preto. Masarap po yung sinabawan na yung native na manok. Masasayang yung lasa ng manok kung ipiprito mo lang o adobo mo lang. Sarap nga ng sabaw niyan. Yung sinasabing malansa mo, may pagkamalansa talaga, pero depende yan sa pagluluto. Pero talagang ang native naman po, may pagkamalansa po talaga kumpara doon sa may sa yung, ba yung inaalagaan, yung puti, yung mga broiler. Kumpara doon, syempre mas malansa, pero mas masarap. Pero matatanggal naman yung lansa. Depende nga sa pagluluto mo yan. Sila nanay ko dati pag nagluluto yan, hindi mo lansa So alam nila yung, hindi ko alam kung paano ginagawa nila, pero alam ko din. Nagluluto na rin kasi ako kaya alam ko din So sa ating mga cooking demos, yan, manood po kayo. Isa din po sana i-share po natin yan kung paano tanggalan ng lansa yung ating mga nilulutong mga karne. So yan, isang papel lang, isang kutsa, gisa ng mabuti, lagyan ng asin yan. At pagka gusto mo talagang matanggalan ng lansa yan, babad mo muna yan sa suka at saka at asin. Pero may disadvantage yun, mababawasan yung lasa niya at mag-iiba yung ng konti yung lasa niya kasi sa suka. Kaya mas the best pa rin asin na lang. So, ibabad ng konti. Mas maganda nga isang oras ibabad doon. Tapos lamas-lamasin, hugasan. Yung lamas-lamasin, hugasan. At binabalance po kasi natin ng konti yan. Pagka gano'n, diba, nababad na, nahugasan na ng asin, maglaga ng tubig na may luya, asin. Kasi sa probinsya walang problema sa luya, sibuyas minsan, may mga, pero ang pinakamarami talaga kasi namin tanim mga luya, ganyan, mga pang-sawsaw talaga,
So, yan, maglalaga ka ng ganun na yung luya kasama yung mismong dahon niya. Oo, paano yun? Yung ibababad, pakukuluan pa doon. Kasi nga, siyempre matigas naman talaga yan. Pakukuluan pa doon ng ilang minuto. O, tapos saka ahunin. Pero sa akin kasi, sa aking sariling diskarte, hindi na. Basta pinakuluan yon, ilagay ang karne, halu-haluin. Ano lang, tanggalin lang sa apoy. Basta napakuluan na yung sangkap, tanggalin na sa apoy. Kasi pag mga umaamoy na yan, ilaglag, ihulog yung manok doon. Tapos halu-haluin yon. Makikita mo naman kapag kumunot na yung balat. So sa 1 minuto kunot na, patay na yung apoy nun So hahayaan lang siya ng ganon. Mababad siya ng konti, mga 1 minuto lang, tama na yun. Basta patay ang apoy. Kasi ang ayaw natin maluto na siya. Ayun. Pero dapat yun yung nahiwa ng maliliit para papasok yung lasa sa loob. Tapos mainit talaga yun kasi kumukulo yun Pag kumukulo nun kasi yun, pagkulo nun, patayin tapos ihulog yung karne nga. Tapos yan. So naibabad na, nahalo-halo na. Tapos hanguin ngayon yun. Hanguin yung karne. Ilagay sa strainer or kahit anong butas-butas para hindi siya pasingawin lang. Umuusok yon, pasingawin lang. Yun na yung singaw niya. Isisingaw na niya yung lansa. Kung yan, maamoy nyo yung lansa niya. So hayaan nyo lang hanggang sa lumamig, hayaan nyo lang na gano'n. So habang pinapalamig yan, magtadtad na ng mga rekado. Mas masarap yan. Kasi sa probinsya nga, sabi ko nga, hindi problema sa amin ang luya. Marami kami luya. So dinadamihan talaga yung pagluluto ng luya. Mga sangkap, bawang, ganon yung technique, bawang, sibuyas, luya, mga ganon lang, mga pangunahin lang na 3 lang yan. Paminta, mga ganyan. Pag dinadamihan talaga ako sa sarili kong diskarte yan, dinadamihan ko yan. Mas marami kasi mas the best. mas natatanggal yung lansa. Tapos ginisa. Pagkagisa nun, yung igisang todo po para matanggal yung lansa. Yung sinasabi nila sangkutya, sasangkutya mo yan. Ngayon yung iba, pagka nahalo-halo, tinutubigan na agad. Diskarte nila yun. Pero sa atin kasi, ang sinishare nga natin, hindi tayo ganon. Kaya nga hindi malansa yung ating luto. So yung sangkutya na sinasabi natin, ginigisa. So ginigisa na natin yun, matagal yun. 5 minutes to 10 minutes, pwede. Kasi yun, lulutuin na natin sa pagkagisa. Doon na maluluto sa pagkagisa niya. Sa gayon, papasok sa kalaman-lamanan niya hanggang sa kaibuturan ng buto yung yung lasa ng mga sangkap, yung mga spices, yun, sa bawang, sibuyas, yun nga, lalong-lalo na yung luya na marami nga. So ayun, kapag pumasok na yun sa sistema niya, maalis yung lansa. Lutuin na yung talagang pwede na siyang kainin. Okay na. Ayan, yung pwede na talaga siyang kainin. Tapos kapag kayo nga, puputok-putok pa nga yan kasi magtutuyo yan na pagka ayun nga pala, ayun, ginisa, tatakpan mo yun, kukulo yun, halu-haluin, takpan mo ulit, halu-haluin, ilang beses mo yun talagang buksan, halo, para maging even yung pagkalasa niya. At saka maluluto na siya sa ganoon. Ngayon,
Pag lumambot na nga, hindi pa naman talaga lutong-luto yun eh. Pag lumambot na, yun na. Lagyan na ng sabaw. Yun na yun. O, pakuluan na. Maganda, pagka sinabawan na nga rin, yung kulong-kulo din yung sabaw. Kasi doon mo na rin siya lulutuin. Kasi hindi pa rin naman talaga gaano luto pagka sinangkot siya. Doon mo talaga siya lulutuin na. Palambutin na talaga. Yung kulong-kulo. Pagka malambot na, o di hulog na yung mga dahon. Pinaka ano lang yan, kung talaga sinabuwang manok, papaya. Pagka ano, pagka sa probinsya, kasi sa ano, sa yote na eh. Pero doon sa probinsya, papaya talaga yan. Pagka tinola ng ano, papaya, malunggay, dahon ng sili, yan yung pinaka the best. Pagsamahin niyang malunggay sa dahon ng sili, pinaka the best. Na panlagay sa ano niya, sa tinola talaga. Sarap. In 200 meters, make a sharp left. Masarap na, masustansya pa. Teka lang, bakit parang malayo yata tayo ah. Malayo ata pinaano sa atin ah. Then in 90 meters, make a sharp left. O talagang malayo lang talaga narating natin. Ay, teka lang ba? Bakit kasi ito pala yung ginagamit ko? Dapat pala ang ginamit ko si Waze. Ay nako. In 100 meters, turn right at the traffic light. Enter rightmost lane, then in 100 meters, turn right at the traffic light. Dumaan tayo sa Bacoor Boulevard, Las Piñas, Talaba, Diversion Road, Bacoor. Magkaiba nga sila ng tinuturo. Si Waze kaliwa, si ano naman is kanan. Kanan nga. Daang Hari. Head north on Cerritos Heights Molina Road, Road, then in 40 Bacoor. meters, turn right onto Dang Hari towards Skyway. Pinag-i-skyway tayo. Naku, magastos yan. Magastos pala ang alam nito eh. Nakalimutan ko palang ano eh. Layo. 39 kilometers. Kumaliwa sa Daang Hari. Pagkaraan ng 800 metro, kumanan sa Daang Hari. Bulalo. Inihaw. Bulalo inihaw. Now hiring kitchen. Bulaluhan. Waitress. With 5 years experience. Huwag na, mahal to. Low battery. Samsung. Wow. Nakalimutan pala natin ano yan, saksak yan ah. Arriving in an hour at 9:43 p.m. Estimated toll fee is 362 peso. Kaya pala eh. Kaya pala In doon 200 tayo meters, tinuturo make left kasi and turn to stay on Dang Hari towards Skyway.
Pinag-ano tayo sa ano, sa Skyway. South Luzon Expressway. Ah, pwede na to. In Ano? 100 meters, make a left U-turn. Hindi, mas malapit pa rin dito. Dito na lang tayo. Dito na lang tayo. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan. Vesta Cinema. Yan, so dadaanan natin itong Vesta Mall. In 200 meters, All make a home. slight right. So, kay then ano make to? a slight right. Kay Villar to. Kumanan sa Daang Hari. Pagkaraan ng 400 metro. Kumanan sa In Malinaw Road, 100 meters, north. turn left at the traffic light. Enter leftmost lane, then in 80 meters, turn left. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan. There is in 10 meters, make a left U-turn. Enter rightmost lane, then in 100 meters, turn right at the traffic light. Kumanan sa Malinaw Road, north. Continue on Molino Road for 2 kilometers. Kain tayong pandiko ko. Pagkaraan ng 2.2 kilometro. Kumaliwa sa Bacoor Boulevard. Binabatuhan tayo ng ano, Pakabiti pala. Tinanggihan natin. Paimos naman. Di, buti sana kung araw, hindi ko tatanggihan yan, lahat yan. Itong gabi na, pauwi na eh. Tapos ikot-ikotin ka dito. Hindi na tayo nakalayo. Lalo tayong palayo. Hindi na ah. Dapat ibato niya sa atin, yung papunta sa atin. Meron din dito eh. Kasi dati nakapag ano na ako eh. Nakatid ako dito tapos pag pagbalik ko nakakuha ko pa Valenzuela. So, swerte ako that time. Matagal na yun, last year pa yun. Hindi ko na nga matandaan kung nasa March din yata yun, last year. So, ang laki ng pabalik ko, 1.4 yata yun. Ayos. Tapos, padaan pa sa Skyway, di ba mabilis? Kaya tayo, hindi ko po. Binuli ko doon kanina.
Masarap yung pandikoko nila. Continue straight at this traffic light. Hindi lang masarap dahil nakakalasa ka ng matamis. Well, sa iba kasi, sa ibang mamimilis, sa mga ibang mga bakery kasi, kanya-kanyang ano po yan, tugtada. So, kaya ba? Basta nakatikim sila ng matamis, is masarap na yun sa kanila. Eh, siyempre, masarap nga naman ng matamis. Pero, kahit na hindi nyo tinatanong, sasabihin ko na rin, para sa inyong kaalaman, marunong din tayong dumasa ng iba't ibang lasa ng mga tinapay. So, baker din kasi tayo. So, marunong tayong gumawa ng tinapay. Dati tayong may bakery. Gumagawa po tayo ng tinapay. At best seller namin po dati ay ang donut, cheese donut. So, nga, sabi ko nga, alam ko po yung pagtitimpla ng halos lahat ng tinapay yan. Alam ko. At may kanya-kanyang sikreto dyan. Walang sikreto, pero may kanya-kanyang nilalagay na mga sangkap. Continue for 500 meters. Kung ayaw mo then turn talagang left onto McCall Boulevard towards Manila. kung gusto mo talagang mas masarap, ay syempre mas magastos nga lang talaga. Kung gusto mo ng saktong lasa lang, yung sarap ng asukal lang, mas mura. Mura ang expenses, pero syempre, yung ganun lang yung lasa. So karamihan na natitikman ko mga bakery, ganun lang eh. Pagkaraan ng 300 metro, Pang asukal lang. kumaliwa sa Bacoor Boulevard. Kaya nga kapag kami ni Jesus, pagka makakabili kami ng mga iba't, ay siyempre, kaya bumibili din kami. Iba't ibang bakery na nadadaanan. Tinitikman-tikman din namin. Kaya nga, paanuhan din kami kung saan yung pagka nakatikim kami. So, alam na namin kung anong mga sangkap ang mga nilagay na kung In 90 meters, turn left pang at the matipidan traffic ba light. para sila ay kumita ng mas malaki or hindi tinipid gaano. Kasi sa ano, kailangan mo rin talaga tipirin Kumaliwa para sa siyempre Bacoor Boulevard. para may kitain ka. Natural yun. Ang ano po kasi sa bakery, lalo na sa probinsya, ano po kasi sa kompetensya po, Diretso lang ng 15 minuto hanggang 6 na doon po pagdalawa talaga sa Aguinaldo. ano kasi hindi ka makapagmahal ng paninda mo dahil siyempre maraming gumagawa na mas mura ang ano, mas malaki pa. Kaya nga dinadaan na ngayon sa pagtipid ng mga sangkap para mas mura ka at mas malaki. Ang mga tao kasi minsan hindi na inano yung lasa niyan. Basta importante mabubusok yung malaki, no? Makabili ng malaki o sa mabusok kasi pangkape naman yan eh. At may mga pampalaman naman sila. Pag kulang ang lasa, lalagyan lang nila ng palaman. O, ayos na. Lalo na sa mga buns, nalagyan naman talaga ng palaman yan. So, yun. Eh, yung iba na, kung papansin nyo, mga iba, wala nang lasa yung mga buns. Kasi nga, pampalaman naman talaga yun. Pero sa amin po kasi, buns po namin ay masarap po ang buns namin. Ang gawa namin dati. Sarap. Lahat nga po ng anuhan po namin. Kahit na nga daw wala ng palaman,
sarap na, sabi. So parehas kami ni Mrs. Yan, manim lang ako. Parehas po kami na marunong po. Marunong pong mag-bake. O parehas kami yung panadero. Parehas po kami baker. Parehas po kami marunong sa timplada ng halos lahat po ng tinapay. Yung pang panadero lang ha. Panaderia lang. Yun lang din kasi yung na-master din namin. Wag naman yung mga ano. Bagay, wala namang ibang ano. Pang panadero din lang naman talaga din ang mga halos karamihan na tinapay. Kaya din sana gumawa ng cake pero hindi namin matrabaho din pero hindi din man gaano. Kaso bibihira din naman kasi ang bumibili ng cake. Pero mahal ang bintahan ng cake. Yun lang, kapag nakabinta ka ng cake ay mahal. Malaki tubo sa cake. Kasi malaki yan eh. Mahal. May presyo kasi ang cake. Unlike sa mga tinatinapay na ano, yung mga ano, sa ano, sinta-sintapos lang ang tubo sa mga tinapay na yan. Pero malaki ang tubo pagka marami, nakakarami ka. Siyempre, pag inipon-ipon, siyempre okay din. Pero yung mga pira-piraso, huwag iisipin ng kahit na sino man, bibili ka ng 20 piraso or 20 piraso, 20 pesos or magkakano na ba tinapay mo yan? May 5, may 6, may 7, may 8. O sabihin mo lang 4 o 30 yung binili mo, kamo na lang 30 pesos para mabusog ka. Yung isipin nyo ba na yun may tubo sa inyo yung pinagbilhan nyo? Wala. Sa 30 pesos mo yun, wala siyang tubo to. Maaaring ang tubo maaari depende kasi yan sa binili mo at depende sa timplada na pinagbilhan mo. Maari na ang tubo niya doon sa 30 pesos na binili mong halaga ng tinapay ay 5 pesos or baka piso lang. Opo, ganun lang po talaga ang ano dyan. Kaya lang naman po lumalaki din ang tubo dahil sa siyempre maramihan po yan. Before, gumagawa kami ng mga nagmi-minimum kami ng 2, 1 hanggang 2 sako. Minsan talaga mahigit po kami. 2 sako mahigit itong gawa din namin araw-araw yun. At pagod po talaga. Pagod. Kaya kung kukuha ka naman kasi ng may bigger din po kami dati. Meron po. 3 nga eh. Kaso nga lang siyempre kung kukumpitin mo talaga din at iisipin mo pang business talaga, hindi siya advice sa kung maliitan lang kasi sa amin medyo ano din, pang 2 sako mahigit lang, maliit lang yon. Tutusin maraming tinapay talaga, malaki na yon kung tutusin ano. Pero kung may tao ka, kulang yon. Sa 3 tao mo kailangan makalima hanggang 10 sako ka araw-araw para makabawi-bawi ka naman. Siyempre yan, sumasahod yung tao mo eh. Kasi sa ganon, 3 tao mapupunta lang yung kita mo dun, pampasahod lang. So kumbaga sila lang yung kumita, ikaw hindi, namuhunan ka lang. Ang mamahal po ng mga ano ng bakery, yun ang hindi magandang nangyayari sa Pilipinas. Sobrang mapagsamantala po yung mga nagtitinda. Yung mga ano, ginagamit sa pang bakery, sobrang mahal. Yung mga lanera, lahat-lahat po ng mga ano, nagagamit, kagamitan pang bakery. Sobrang ang mamahal, grabe naman, abusado naman, ang OE naman pagmamahal. Yung mixer namin, na binili namin, doon yung mas mahal pa sa motor, 65,000. Mixer. Pang ano lang, teka lang. Pang isang kaban din pala yan. Pang 25 kilos na mixer. Dough mixer, dough mixer yan. Pang 25 kilos.
65,000 pero yun kamahal. Ang OA, di ba? Kung tutusin na para sa akin, presyong 10,000 hanggang 20,000 lang sana yun. Sobrang OA naman yung gano'n. Wala kasing control. At walang gaanong mabili yun dito. So ino-order pa yun from China. So doon sa kanila mura. Pagdating dito, siyempre inano nila yun, kaya deliver nila yun. So, mahal na. Pagdating dito sa atin, ang mahal na. So ayun, laki ng puhunan sa bakery po. Tapos ang liit-liit ng kita. Okay, kung mataong lugar yung ano mo, yung kinatayuan ng bakery mo, ay ba't pa tayo napunta sa ganyang usapan? Okay, tigilan na nga natin yan. Ayan, so medyo malayo-layo pa tayo. Bilisan na pala natin ang pagpapatakbo. Bakit pa tayo nagpapaano? Pauwi na tayo. Ang layo pa natin, nasa Cavite pa tayo eh. Ayan, mag-Cavitex na lang tayo para mas mabilis. Cavitex para mas mabilis. Uy, ito. Ayan, so nakakuha tayo ng ng ating susunod na misyon. So paalam po muna pansamantala dyan. Tamang-tama, nabutas po ito. So mula dito sa Cavite ay dadalhin po natin yan sa may nabutas. So ayos. Okay, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala po.